Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so sumagot na nga po ang kampo ni Vice President Sara Duterte at inilabas na nga po ang answers ad cotellam. Ayan, so pag-aralan natin kung ano ang sinasabi ng batas tungkol dito. So syempre, as expected from the prosecutor's side, it was just a delaying tactics or strategies ni BP Sara. Sabi nga nila, akala ko ba malakas ang ebidensya nila, meron silang pinanghahawakang pasabog, pero bakit ayaw at gustong ma-dismiss ang impeachment? So yung mga ganyang tirada po ng mga kalaban ni BP Sara ay tawag po diyang pambubuli hanggang sa mainis ka, mainis yung mga taga-suporta, no, ni President Duterte. Pero hindi naman po kasi ganoon kadaling mainis ang mga supporters po ng mga Duterte dahil syempre matatalino po tayo at professional. Hindi po tayo nakikipagbardagulan at hindi po tayo yung tipo ng tao na kapag hindi nasunod at hindi nangyari yung gusto natin, pupunta tayo sa harap ng Malacanang, sa harapan po ng Senado, nandoon tayo magpupupukpok ng kung ano-ano, mga tambolata, ganyan. Gagawa tayo ng mga karton na may pagmumukha ni Duterte, ganyan. Tapos susunugin natin. Yung mga ganyan pong trabaho, trabaho lamang po yan ng mga bayolente. Yung mga bayolente kasi, hindi nila kayang intindihin ang sinasabi ng ating batas. At dahil nga hindi nila kayang intindihin ang sinasabi ng ating batas, hindi rin nila kayang maging professional. So, basag ulo po ang tawag dyan sa mga yan. So, ibig sabihin, pagpasensyahan na lamang po natin yung mga ganyang tao kasi nga po, wala pong pinag-aralan. Okay? Karamihan naman po no, ng supporters ng administrasyon ay mga bangag. Oo, bukod po sa pagiging bangag, mga wala na po talagang utak. Oo, ganun talaga yon. So, expected na rin yan. Ganun din sa mga abogado po, no, na mga anti-Duterte. Kung paano nila gawing kapanipaniwala yung mga sinasabi nila, ay kaya nilang i-twist yung mga sasabihin nila. Kasi nga, abogado. Oo. So dahil nga abogado sila, kaya nilang baligtarin at kaya nilang ipaliwanag sa pamamaraang mauuto nila yung mga anti-Duterte. Oo, kasi madali kasing mauto yung mga anti-Duterte kasi yung mga yon hindi marunong magbasa, hindi marunong magtagalog, ayan, hindi nila naiintindihan yung English, yun. Kaya, siyempre, yun yung target ng mga abogado na ito. So, ayun. Sa answers ad cotellam na isinumiti ng kampo ni Vice President Sara Duterte, pinapadismiss nila kasi ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga paglabag, no? Dahil sa mga paglabag po, mga kaibigan. Paglabag sa proseso ng pagsasampa ng impeachment. Ayan, so meron tayong tinatawag na one-year bar rule, mga kaibigan. Specifically, yung provision sa Constitution na nagbabawal ng pagsasampa ng multiple impeachment complaints sa iisang impeachable official sa loob ng isang taon o yung tinatawag nating one-year bar rule. Okay, so ayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte, the impeachment complaint was void ab initio. Okay? The impeachment complaint was void ab initio. Ibig sabihin, the complaint or yung mga nilagay po nilang mga offenses against the Vice President Sara Duterte have never had any legal effect or validity mula sa umpisa. Ibig sabihin, yung mga nakalagay po doon sa articles of impeachment na isinampa sa Senado ng House of Representatives ay wala daw legal effect or validity. Okay, hindi valid. Ibig sabihin kapag hindi valid, it never existed legally. Hindi po nag-e-exist legally. Okay?
So wala naman po talagang kasong ganun. Yan, wala naman po talagang krimen na ganoon na nilabag si BP Sara. Ibig sabihin, lahat po ng kanilang mga isinulat doon sa articles of impeachment ay pawang mga bintang lamang o yung tinatawag nating tanim krimen. Okay? So, yung pangalawa pong argumento ay sinasabing wala daw ultimate facts ang ikaapat na impeachment complaint. Mantakin nyo nga naman mga kaibigan, napakatindi nung sinabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, panay kasinungalingan at walang basihan ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. It is nothing but more than a scrap of papers. Alam nyo, yung mga papel, mga kaibigan, na nalukot-lukot o yung mga crumpled papers ay hindi na mapapakinabangan. Marami ng sulat, ganyan, nabasa pa. So, wala na talagang space para sulatan. So, siyempre, lulukot-lukutin mo yun, itatapon o kaya isi-shredder mo, tapos saka itatapon sa basuraan. Meaning, yung impeachment complaint against Vice President Sara Duterte ay kabasu-basura nga naman talaga. Okay, di ba? Matindi yun. Kabasu-basura talaga yung impeachment complaint. So ito po yung pangatlo. Napakatindi rin, di ba? Kalain nyo yun. Yung pangatlong dahilan kung bakit sinasabi po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat nang ibasura o i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte is that impeachment is being laden with conclusion of facts and law. So ibig sabihin, ito daw ay malinaw na abuse of impeachment process. Ano pong ibig sabihin dito ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Una, kapag sinabing impeachment is being laden with conclusion of facts and law, the impeachment complaint is not based on verified facts or strong evidence. So ibig sabihin, yung mga nakasaad po doon sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi daw po nakabase doon sa tinatawag nating verified facts. Ibig sabihin, yung facts ay dapat kailangan pong verified. At siyempre, mayroong malakas na ebidensya. Kaso wala nga ganun. Pangalawa, instead of it is full of conclusion. So, meaning to say, lahat daw ng mga nakasaad sa articles of impeachment are all conclusions, meaning the accusers are just jumping to the legal conclusions without proper foundation. So ibig sabihin, lumulundag no yung nakasaad sa articles of impeachment doon sa conclusions na kaagad na walang matibay na pundasyon. Okay, hindi nila kayang ipaliwanag bakit ito nangyari, paano ito nangyari, kailan ito nangyari, sino yung mga taong involved sa mga pangyayaring ito. Yung mga ganon, hindi nila naipakita ng maayos. Pangatlo, because of this impeachment, nakikita po ng defense team na yung impeachment daw ay nawe-weaponize para sa kanilang political gain. So, alam naman natin na ang impeachment, mga kaibigan, is a mixture of political and legal matters. So, ibig sabihin, kapag gumana na po yung 1/3 votes of congressmen, kahit na po malakas ang ebidensya ng defense team, kapag yung mga kongresista po ay nakalikom ng 1/3 votes, ibig sabihin, mai-impeach pa rin ang vice-presidente. Kahit na maganda po yung kanilang inilatag na ebidensya, kung sa kamay po, sa mata po ng kanyang mga kalaban ay ka-impeach-impeach si BP Sara, wala po siyang magagawa. Diba? Wala po siyang magagawa kasi yun ang gusto ng mga kongresista, ma-impeach si BP Sara. So alam naman po natin, base doon sa naging revelasyon ni Congressman Toby Tiangco, merong bayaran nangyari. Okay, dahil may bayarang nangyari, pumirma sila sa impeachment against the Vice President Sara Duterte. Okay, 150 million lang naman ang bayad bawat kongresista na pipirma
para sa impeachment ni VP Sara. Imagine nyo yun, 150 million, samantalang yung iniiyak-iyak nitong mga kongresistang ito is 125 million pesos lamang na confidential fund, no? Sa kanila nga 150 million yung bayad para pumirma sa impeachment. Can you imagine that, no? So, yun na nga mga kaibigan. Okay. Ang sabi po ng kampo po ni ng prosecutors, no, yung prosecution panel, lalo na yung mga abogadong kumakampi kay BP Sara, ay kay sa mga kongresista. Ayan. Yung mga kumakampi sa mga kongresistang ito, okay, ay ganito daw. Yung ika-apat na impeachment complaint daw yung tatlong impeachment daw ay hindi raw po valid. Hindi daw po valid, ibig sabihin hindi daw kasi ito inakyat sa House of Representatives at hindi isinama doon sa calendar of business ng Kongreso. Dahil hindi po naisama sa calendar of business ng Kongreso ay hindi po ito consider as valid. Okay? So ito po yung punto natin diyan mga kaibigan. Para sa akin, kahit hindi po umakyat sa House of Representatives at hindi po naisama sa calendar of business yung una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, valid po yun. Counted po yun. Bakit? Kasi kung inyong mapapansin at inyong matatandaan, December 2, ifinail sa Office of the Secretary General Reginald Velasco yung unang impeachment complaint. Pangalawa, yung ikalawang impeachment complaint isinampa po uli, no, isinampa po sa sa opisina po uli ni Reginald Velasco. After a week, meron pong ikatlong impeachment complaint na na-file sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco. Okay? So, ang sinasabi po ng prosecution's panel at nung mga anti-Duterte talaga, hindi naman talaga valid kasi nga hindi umakyat sa House of Representatives at hindi naisama sa calendar of business. Okay? Ang tanong ko mga kaibigan, tama ba sila? Okay, ganito po ang ating sinasabi diyan. Yung opisina po ni Secretary General Reginald Velasco ay totoong opisina ng Kongreso. Totoong opisina na kung saan ay responsible po ang opisinang ito na tanggapin ang mga complaint na ipina-file sa kanila. Dahil po legal at totoong opisina po ito, ibig sabihin, hindi po ito laro-laro. Ano yun? Bahay-bahayan? Ganyan? Hindi po. Kasi yung nandoon po sa opisinang yun ay mga totoong mga professional na mga nilalang. Mga totoong tao po yan. Hindi po sila multo. No? Hindi po sila multo, mga te. Dahil hindi po sila multo, kapag nag-submit po tayo ng complaint, impeachment complaint, at tinanggap po nila, ibig sabihin, valid yun. No, valid yun. Bakit? Tinanggap nila eh. Bukod po sa tinanggap nila, nagkaroon pa ng press con. O, di ba? Yung unang impeachment, sabihin na natin, ang nagsampa po noon ay si Congressman Percival Sendanya. O, di ba? Si Congressman Percival Sendanya at yung kanyang mga grupo. After that, nagkaroon pa po sila ng press con. O, in-announce po ni Reginald Velasco yung press con. O, ganito, ganyan. Nagpanta pa. May pirma-pirma po siya. Tapos, tinatakan po niya ng receive. O, di ba? Tapos, ganun din po, noong December 4, sa pangunguna naman po nitong mga NPA na kongresista, si
Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel. Pagkatapos po nilang magsampa ng impeachment complaint sa opisina po ni Reginald Velasco, tinatakan po ni Reginald Velasco ng receive. Pagka-receive, nagkaroon ng press con. Ayun, so di ba may press con. Pangatlong impeachment naman, si Laila de Lima naman, yung kanyang grupo, yung nag-file ng impeachment complaint. Dito sa so nag-file ng impeachment complaint, syempre, valid na naman yon. Kasi nga, hindi pumulto yung opisina ni Secretary General Reginald Velasco. Huwag kayong syunga. Nakakainis talaga kayo. 'Di ba? Hindi pumulto yun. Ano po yung mga nakatira doon? Yung mga nag-oopisina doon, multo. Oh, sumasahod po yung mga yun. Ang nagpapasahod po tayong mga Pilipino na nagbabayad ng ating mga taxes. At dahil po sa mga tax na ibinabayad natin, sumasahod itong mga nasa opisina ng Secretary General. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na hindi naman ito umakyat doon sa impeachment court ng House of Representatives. Hindi umakyat at hindi na isama sa doon sa House of Representatives calendar of business. No? Kasalanan na po ito ng Secretary General Reginald Velasco. Siguro, ang tanungin natin dito mga kaibigan, bakit pinatulog ni Secretary General Reginald Velasco yung impeachment complaint na kanyang tinanggap at tinatakan ng receive? Bakit niya pinatulog? Yun po ay matatawag nating negligence of duty. Hindi po niya ginampanan ang trabaho na iniatang sa kanya. Negligence of duty. Pangalawa, maaaring ito ay political strategies lamang talaga ng mga anti-Duterte. Bakit? Kasi akala nila kapag napirmahan na ni President Marcos Jr. yung 2025 national budget, ligtas na sila. Kaya nga, nung pinirmahan po ito ni President Marcos Jr. noong December 30, 2024, inalimutan na rin nila yung impeachment. Akala nila ligtas na sila. Panalo na kami. Sabi niyang ganon. Itong mga prosecutors na ito. Itong mga anti-Duterte na mga kongresistang ito. Lalong-lalo na doon sa Quadcom. So, akala nila lusot na. And then, nagkaroon po ng press briefing or press conference. Okay, press conference. Ang grupo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po yung mga laman ng kanilang press con or media interview? Natuklasan lang naman po ni Congressman Isidro Ungab na maraming mga parte ng 2025 Bicameral Committee Report na marami po doon yung mga blanco na maaaring magamit para sa isang napakalawak, napakalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil marami pong mga blanco, maaaring maging ugat ito para sa isang makasaysayan at napakalaking graft and corruption. Pag blanco kasi, pwede mong ilagay kahit magkano doon sa blanco. So, ugat talaga ito ng krimen. So, ibinulgar po ni Congressman Isidro Ungab, Attorney former President Rodrigo Roa Duterte, Attorney Martin Delgra, Attorney Vic Rodriguez.
Okay? And then, after few weeks, these lawyers formally filed a complaint, no, sa Supreme Court. Okay? Eto na nga mga kaibigan. Dahil tuwan-tuwa sila, kampante sila na walang makukuha at hindi malalaman, hindi mabubulgar, ay wala silang ginawang action. Until such time na magkaroon po ng tinatawag nating oral arguments ang Korte Suprema. Sa unang araw ng oral arguments na ito, marami tayong natuklasan. Marami tayong nalaman. Mga nakawan, mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga pondong inalis sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na inilipat sa National Treasury. Ang anomalya sa PhilHealth na inilipat sa National Treasury, ang ibang pondo ay ginamit sa peace and orders. Mga pondong tinanggal sa GSIS, SSS, Land Bank, Development Bank of the Philippines, Pag-asa, PhilBox, DOST, Maharlika Fund. Ano pa? Napakarami mga kaibigan. Napakarami. Inalis din po yung Malasakit Center funds. Wala pong pondo ang Malasakit Center ngayong 2025. Tinanggal po. Binawasan din po ng 59 million ang pondo ng 4Ps. Hindi lamang po yan yung mga natuklasan at narinig natin sa oral arguments. Meron pong isang program, no, meron pong isang opisina ng pamahalaan na nilagyan po ng 1.1 trillion pesos na pondo ang DPWH. Questionable, di ba? Bakit 1.1 trillion? Bakit? Kasi yung isang congressman na mayroong construction business. Sino ba to mga kaibigan? Yung congressman na mayroong construction business ay nakasungkit po ng program, nakasungkit po ng project sa DPWH. Ang halaga po ng proyekto ay nagkakahalaga lang naman ng 2 billion pesos. Sino ang kongresistang ito na mayroong construction business na pamilya? Diba mga kaibigan? Sino naman ang isang kongresista naman? No, sino naman yung isang kongresista na kung saan ang pondo na nakalaan sa mga daan sa Quezon, kagaya po ng Atimonan, Quezon, basta may mga pondo po doon na ang dahilan at ang purpose po ng pondo na yon ay gamitin para sa pagpapaganda, pag-aayos ng mga daan na matatagpuan sa Quezon Province, Atimonan, Pagbilao at iba pang karatig na bayan. Pero ang nangyari sa ilalim po ng Alona Party List. Okay. Sa ilalim po ng Alona Party List, yung mga pondong ito mga kaibigan ay tinanggal muna nila at inilipat sa pamimigay ng ayuda. Okay? So, kinonvert po nila yung mga pondo na nakalaan para sa pagpapagawa ng mga daan sa Atimonan, Quezon, Pagbilao, Quezon, et so on so forth. Nilipat nila yon, ginamit muna pansamantala para maging ayuda. Bakit? Dahil kapag may ayuda, ang ibig sabihin lamang nito mga kaibigan,
ay iboto ninyo ako, meron kayong ayuda. Ipanalo ninyo ang Alona party list, meron kayong ayuda. So sa tingin po ninyo mga kaibigan, sino itong kongresistang ito? Ang dalawang kongresista na aking binanggit mga kaibigan ay kapwa mga butanding, malalaki ang katawan. Isang patunay lamang na ilang milyon ang kanilang kinakain, may sobra pa sa isang araw. So yun lamang mga kaibigan. So kayo na po ang bahalang tumimbang. Mali po ba ang aking pagkaintindi? Mali po ba ang aking pagkakapaliwanag? Lalong-lalo na doon sa argumento po ng prosecution panel na hindi daw valid yung impeachment complaint number 1, number 2 at number 3 dahil hindi raw ito umakyat sa House of Representatives at hindi na isama sa calendar of business. Gaya nga po ng aking paliwanag, ito po ay valid sapagkat meron pong receive ang opisina ni Secretary General Reginald Velasco. Dahil merong receive, meron pa po silang press con, isang katunayan po na nag-umpisa sa bagay na yon, sa araw na yon, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil, again, inuulit ko, hindi multo ang nag-oopisina sa opisina po ni Secretary General Reginald Velasco. Ang mga tao pong nagtatrabaho doon sa kanyang opisina ay mga totoong tao, hindi po kaluluwa, hindi po multo. Therefore, tumatanggap po sila ng sahod. Ang sahod na kanilang tinatanggap ay mula sa mga tax na binabayaran natin sa gobyerno. So yun lamang mga kaibigan. Kung bago ka lamang sa aking channel, please paramihin naman po ninyo yung aking mga subscribers para magkaroon po tayo din ng mga ganito pa pong lakas ng loob na mag-analyze para sa katotohanan, para sa bayan. Kung malakas lamang po at ginawa lamang po nila ang tamang proseso to impeach the Vice President Sara Duterte, agree ako.